Hello guys! Kumusta? Welcome to another episode ng Pinoy Unboxing. Poltan here. At para sa hindi nakakilala sa akin, member ako ng Raid Newbies at saka nag-review ako at nakag-unbox ng mga products katulad ng ASUS. At ngayon, ang i-unbox natin ay yung bagong Sabertooth 990FX ng ASUS. At ito yung version 2 or tinatawag nilang R2.0. So, alamin natin kung ano mga bago dito kumpara sa version 1. Tingnan natin. Okay. Sa nakikita nyo ngayon, meron tayong chart dito na comparing kung ano ang pinagkaiba ng 990FX na version 1 kumpara dun sa 990FX R2.0. So, mamaya alamin natin yan. Pero as you can see, itong mga nakapula yan yung mga bagong features. So, unahin natin yung unboxing. So, cameraman, dito ka. Okay? So, as you can see, dito sa labas ng box, nothing new except for the sticker na Windows 8 ready. So, bakit Windows 8 ready siya kumpara dun sa version 1? Alamin natin yan. Support pa rin niya yung mga FX na AMD processor. Katapos, 9-0 siya na chipset. Tapos, SLI, support niya. Quad SLI and saka quad na Crossfire X. Tapos meron pa rin siyang 5-year warranty at kasama pa rin siya syempre sa line ng top or yung the Ultimate Force. Anyway, tingnan natin yung isa sa mga feature ng mga product na ito. Una syempre ceramics, no? Iba yung ginagamit nito na coating para do sa heat sinks. Kasi pagka regular lang na paint yung ginagamit nila, mas mahirap lumabas yung init dun sa mismong heatsink ng motherboard. Unlike dun sa ceramics, ginagamit nila ng special coating, mas mabilis ma-dissipate yung heat. Katapos, meron din siyang thermal radar. Ano yung thermal radar? Ibig sabihin lang ng thermal radar ay marami siyang nalagay na temperature sensor dun sa paligid ng board para mas makontrol yung fan, mas makontrol o malaman din ng computer kung gaano ba kainit yung buong paligid ng motherboard at ma-adjust na yung mga fans. Katapos, meron din siyang DJ Plus power control. Alamin natin yan dahil bagong design na ito. Katapos, top components. Ibig sabihin, yung MOSFETs niya, yung kanyang capacitors, tsaka alloy chokes are very, very high quality. And sabi nga, halos server grade na quality. Sa kanila naman, ang tawag nilang term nila is military grade. Hindi military grade dahil panggera siya. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Well, ang ibig sabihin lang ng military grade or server grade is matibay siya. Halos tatagal siya ng kasi sa buhay ng aso nyo. De joke lang. Pero ang important, ang ibig ko sabihin is tatagal talaga siya. Halos nakagamit kasi ako ng ng server na board. 5 years na, ayoko nang gumagana pa rin. So, probably ganito rin yung board na ito. Tapos, meron pa siyang ibang bago na features, yung Remote Go. So, may DLNA na siya. Pwedeng yung i-stream or mag-share ka ng mga files, pictures, movies, music. Gamit lang yung Wi-Fi. I-share nyo yan sa mga DLNA support na TV nyo o kaya sa iba pang mga computer around the house. Katapos, meron na din siyang UEFI BIOS. Katapos, Flash BIOS. So, pwede kayo mag-flash ng BIOS. Pwede nyo, kung masira man yung BIOS nyo o gusto nyo mag-update ng BIOS, gamit lang yung USB. Tapos, kahit walang processor, memory na install, i-insert nyo lang yun sa USB port, tapos press nyo lang BIOS. Yun, updated na yung BIOS nyo. Katapos, iba pa mga feature. ESP guard, ESD guard. So, eto mga anti-surge yan. So, kung masira yung kuryente sa bahay nyo, hindi siya masisira. Tapos, anti-static din siya, protector. At iba-iba pa. Okay. So, buksan natin yung box. Kasi ang dami ko na sinabi. Anyway, para saan ba tong top edition? Bakit may top pa, mayroon pang Rogue? Well, yung Republic of Gamers is para din sa mga high-end user. Ito yung mga may pera, may pambili ng pyesa na magaganda. So, exclusive lang yun. Ito yung mga premium boards. Pero yung top edition, yung The Ultimate Force, nilabas yan para sa mga tao na gusto ng quality, pero ayaw nila ng kasing dami ng features ng sa Republic of Gamers. Pero at the same time, mura din siya. So, maganda ang produkto na top. Kasi, kung nagtitipid kayo, gusto nyo ng high quality na motherboard, na tatagal ng halos more than 5 years, then go top. Okay, so ito yung mga accessories na kasama dun sa board.
we have an SLI bridge. Maiksi lang to. Tapos, we have 2 SATA 3 cables. Tapos yung quick connect. Then the IO shield. Certificate of reliability. So dito nakasulat para sa mga bago lang sa top, ngayon nyo lang nakita ito. Ito yung certification na itong motherboard na ito ay dumaan sa mga torture test na para masigurado sa atin na itong board na ito ay talagang certified na top. Okay. User manual, ewan ko sino nagbabasa nito. Ako hindi ko na binabasa to. Tapos CD, download the latest driver from ASUS website. Tsaka meron kayong ASUS na sticker para sa case nyo. Tapos, meron din kayong top series motherboard 5-year warranty notice. And syempre, quick start guide. Ewan ko kung meron dati nito, parang wala ata nito. Tapos, eto, ASUS AMD R2.0 series SATA mode notice. Well, pang-install lang ito ng mga mga drivers para sa hard disk. Tapos, sticker na top inside. Okay, so going to the board. Tabi ka dyan. Here's the board. Okay, so as you can see, wow, nagulat ako. Iba na yung kulay niya, iba na yung color scheme na ginamit nila. Kumpara dun sa dati, sayang eh. Ito kasing Dark Knight, ginamit ko dito. Ito rin board na to, pero yung version 1. Kaso itim na yung board na to. Pakita mo, cameraman. Ayun, sa loob. Yan, no? Itim na kasi yan eh. Pero kumpara dati, ito, balik ka dito. Kumpara dati, kulay green to eh. Parang ganito. Ganito yung kulay niya, itong mga to. Pero ngayon ay parang halos brown siya na light na hindi ko maintindihan. Pero ang ganda, mas smooth ngayon yung pintura niya kumpara dati. Anyway, bagong color scheme, pero same ng layout ng kumpara sa version 1. Ngayon, tingnan natin yung layout ng board. Meron tayong 8-pin CPU power, tapos meron din tayong CPU fan headers dyan. Meron din dito, so 3, 4, 5, 6, 6 lang. Okay, 6 na fan headers. Katapos, ito naman, makikita nyo, ito yung 4 DIMMs pa rin ng DDR3 na memory. Katapos, same specs, yung supported niya na DIMMs. Katapos, MEMOK button. So, pag ayaw gumana ng memory nyo, ayaw mag-boot, mag-post, pindutin nyo lang yan. Kusa nyo i-adjust yun para mag-boot yung system nyo. Tapos, meron siyang 24 power pin dito. Tapos, ito naman yung USB 3.0 header. So, hindi ko alam kung bakit pa rin ganito yung header nila. Pero compare dun sa Sabertooth na na Z77, naka-tilt na yun eh ng naka-tilt na ng 90 degrees. Tapos meron, ito yung bago. Ito yung bago dun sa Ang bago dito is lahat ito is running at SATA 3 or 6 gigabit per second. So, ito ay native. Itong 6 na pairs na to, ito naman ay via ASMedia. So, very good yun kasi wala nang SATA, since na yung SATA 3 is backward compatible naman. Tapos, dito is makikita nyo, meron tayong bagong button dyan, direct key. Anong ibig sabihin ng direct key? Well, kasi itong board na to, isa sa mga gandang feature nito na wala dun sa version 1 ay yung fast boot. Kaya siya nakalagay Windows 8 ready. Ibig sabihin, kapag binoot mo tong computer na to, naka-fast boot enable yung sa BIOS mo, yung using this board, halos 6 seconds lang, nasa Windows 8 ka na. So, yun yung isa sa mga features ng Windows 8 ready na board. Katulad nitong motherboard na to. Ngayon, since na 6 seconds lang, wala kang time para pindutin ng delete key para makapunta ka sa BIOS. Ito ngayon pumapasok yung direct key. Pindutin mo lang yan kahit nasa Windows, naka-Windows ka o wala ka sa Windows. Pag pinindot mo yun, automatic i-shutdown niya yung computer mo. Then, pag power on mo ulit ng computer, automatic nasa BIOS na siya pupunta. So, hindi na maaharas yung delete key ngayon sa keyboard natin. Tapos, ito, USB, wala yan. Ito, USB port, no? 2.0, if I'm not mistaken. Katapos, meron tayong LED na
light para makita natin kung okay yung ating board kapag pinower on natin. Tapos capacitors para sa ating sound card. Tapos meron tayong 1, 2, 3, 4 na PCI E-lanes. Katapos ito running at dalawa is 16, and then this one is running at 16 also, at saka ito ay running at 16. Wow! Bago to ayos Pero ewan ko kung pag nag-quad fire tayo o nag-SLI tayo ng 4 na card is still running at 16 yan. Pero I think is magra-run ito pagka dalawa, 16, 16. Pagka tatlo ginamit natin, running at 16, 8, and 8. If I'm not mistaken. Pero ganun yung usual na standard na speed ng mga PCIe. Dito naman tayo sa likod. Sorry, nakat yung video. Dito naman tayo sa likod. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na SATA USB 2.0. Tapos meron tayong 4 na 3.0 na USB. Tapos PS2 para sa keyboard and mouse kung meron pa ba nun. Katapos, siguro yung sa mga mechanical. Pero yung mechanical ko, USB. Anyway, ito, optical para sa ating mga sound. Tapos, meron din tayong eSATA na dalawa. Then, BIOS flash. Ito yung sinasabi kong button na pipindutin nyo. Once na plug in nyo, dito, isa sa mga ports dito, yung USB na may laman na BIOS. May BIOS. Tama, BIOS update. Push nyo lang ito, mag-update na siya kusa. Then, we have an internet or tawag dito, LAN port. Tapos meron tayong 7.1 na sound card. Okay. So okay, tingnan naman natin ngayon yung mga ilan sa mga features na bago ng 990FX na R2.0 kumpara sa version 1. Una, top engine digital power design, Digi+ power control. Kumpara sa dati, mas bago na ngayon siya. Kaya mas matipid, mas power efficient siya, mas maganda ang overclocking natin. Katapos, performance optimization niya is yung USB 3.0 boost. Ibig sabihin yan, yung USB 3.0 nyo na mga devices na naka-plug in sa motherboard na to, na top, is kung mabilis na siya, mas bibilis pa siya. Ganun lang kasimple. Tapos, network shaping, network eye control. Ano ba yung network eye control na yan? Well, yamang tayo ngayon is nasa internet na lagi tayo nagbabrowse, minsan games natin lagi sa internet. Mas gusto natin na kuminsan makontrol natin yung bang bilis ng internet, tapos ma-dedicate natin sa specific na program na, halimbawa naglalaro tayong games o gusto natin dun sa specific na website lang o na program na ginagamit natin, dun lang mapunta yung lahat ng mga speed ng internet natin. Well, ito yung ginagawa nun, no, ng network eye control, which is a very, very useful feature ng board na top na Sabertooth. Katapos, meron siyang USB BIOS flashback, alam na natin yan. Direct key, sinabi ko na rin sa inyo yan. Fast boot, sinabi ko na rin sa inyo yan. With using Windows 8, 6 seconds, up to 6 seconds lang, boot na tayo sa Windows. Tapos, BIOS update, Easy Flash 2, so halos parehas na lang yan. Ito, 8 plus 2 phase top engine digital power design. Kumpara dati, 8 plus phase 2 phase top engine digital plus VRM lang. So, mas bago na ngayon. DRAM power, 2-phase digital. Ito dati, 2-phase analog lang. So, mas maganda na ngayon. Katapos, the rest is almost the same. Tama? Almost the same. Okay, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung SATA niya, na 6 gigabit ports niya, kumpara sa dati, 6 lang, ngayon is 8. Tapos, yung eSATA niya, 6 gigabit per second, dati wala, ngayon meron siyang dalawa. Head on tayo sa USB 3.0. So, mas marami kayo ngayon na USB 3.0 controller. So, 6. Tapos, may bali dalawa sa front and 4 sa rear. So, kumpara sa dati, ano lang, dalawa-dalawa lang. So, 4 lang. So, may extra dalawa pa kayo na ports. Okay, ano pa? Ayun, remote desktop, remote go. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, pwede ka using the DLNA, magamit mo yung computer mo remotely using Wi-Fi to any devices or laptop. O pwede nyo rin gamitin yung mag-transfer kayo ng mga files and mag-stream ng video o movies using the DLNA sa mga TV nyo. Ganun din yung file transfer. So, lahat yan kasama dyan sa remote go na yan. Katapos, ano pa ba? Well, wala na. Yun lang.
So, I hope na nagustuhan nyo. So, ito yung, ulitin ko, ito yung ngayon yung Asus Sabertooth na 990 FXR 2.0 na motherboard from Asus. So, bagong version, mas ready na siya sa Windows 8, kaya watch out tayo sa Windows 8. Magamit natin yung fastboot nito, tsaka yung direct key. Tapos, I hope na nagustuhan nyo yung unboxing natin and first look ng Sabertooth na 2.0. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo yung t-shirt ko, pwede rin kayo pumunta sa Show My Shirt page namin sa bio sa Facebook. Add nyo kami, like nyo kami para maka-order kayo ng customized shirt. Katapos yung glass ko, kung gusto nyo rin, punta lang din kayo sa Glam Effect by Karen Tan. So, marami siyang mga accessories doon na pwede nyo gamitin. So, I hope you like the video guys, at thank you for watching.